Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Dr. Dean. Lately po ang dami nagtatanong sa amin about anong gagawin nila dahil walang polio vaccine sa ating barangay health center. Okay? Just in case po ang inyong anak po ay for polio vaccine, baka po makatulong yung video note. Kaya lang medyo mahaba to. Okay? Unang-una, kailangan nyo po maintindihan na meron pong dalawang recommendation sa pagbigay ng polio vaccine sa ating health center. Unang-una yung ginagawa ng private doctor, which is binase po namin sa Philippine Pediatric Society, which is nagbibigay kami ng 5 beses. Okay? Yung first 3 doses po ang tawag doon ay primary immunization. Yung last 2 doses naman po ay booster shot. Okay? So yung binibigay namin ay 6-in-1 vaccine po. Kasi po kaming private doctor ay wala kaming way to buy the oral polio tsaka yung injectable na IPV vaccine. Okay? Sa amin po, ang first dose binibigay namin sa 6 weeks followed by 10 weeks and 14 weeks. Yan po yung first 3 doses. And then booster shot at 14 to 18 months. And then another shots naman po between 4 to 6 years old. Okay? Yan po yung sa mga private doctor. And yun sa ating barangay health center naman po, 5 doses rin naman sila. Ang first 3 doses ay yung oral polio. And then yung last 2 doses po ay injectable polio, yung IPV. Okay? So, ang unang dose ng oral polio ay binibigay sa edad na 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks. Pero po sa 14 weeks, dapat po may yun yung first dose ng IPV, yung injectable polio. And then 9 months naman po yung second dose ng IPV. Okay, medyo nakakalito, no? Pero ganun po ang mga fina-follow na guidelines ng ating barangay health center. So, going back sa problema natin na hindi available ang polio. Ito po yung mga magiging advice namin, okay? Scenario number 1. Magpapabakuna pa lang po kayo. Ibig sabihin, never pa siya nakatanggap sa vaccine sa center. Ang suggestion namin is that, tanungin niyo yung barangay kung meron ba talagang polio or not. Kasi kung wala talagang available na polio, you have an option to get sa private doctor nyo. Okay? Ang binibigay po ng private doctor po is 6-in-1. Hindi po kami nagbibigay ng Penta plus IPB or Penta plus polio sa center. Okay? Hindi ko po binebenta yung bakuna ng mga private pediatrician. Option nyo po yan. Okay? Kasi syempre po, hindi po mura ang bakuna. Alam po nating lahat yon. Scenario number 2. Meron na siyang 1 dose ng Pentaxim. Pero, wala na daw darating ng mga polio pa. So, anong pwede nyo gawin? Ang mangyari po ang nire-recommend namin, yung second tsaka third dose po ng Pentaxim, instead of giving Pentaxim, pwede kayo mag 6-in-1 or from your private doctor. So, gagastos na naman kayo. And at the same time, kailangan nyo avail yung booster shot pagdating ng 12 months old. The same din yung scenario pagdating if ever na nakatanggap na ng 2 Pentaxim yung anak. Ang magiging recommendation namin sana is that yung third dose ng instead of giving Pentaxim, 6-in-1, at the same time, kailangan nyo mag-avail ng tawag nito, polio o 6-in-1 booster pagdating ng 1 year old. Okay? So, pasensya na po mga kababayan na ang recommendation namin as of now is actually medyo mapapagastos lang kayo. Okay? What if naman po na nakatanggap na sila ng 3 Pentaxim vaccine from the barangay health center? Ang nangyayari po nito is that kailangan nyo talagang hintayin and sana po magdasal tayo na may available na polio vaccine. If hindi po available ang oral polio pero nagkaroon ng 2 IPV, ibig sabihin after 3 doses ng Pentaxim yung anak nyo ay nakatanggap ng 2 dose ng IPV, mas maganda po na magpa-booster shot po rin kayo pagdating ng 1 year old na sa inyong anak ng 6-in-1 para ang mangyayari po ay total 3 doses of IPV ang natanggap ng inyong anak. Okay? So, medyo sana po nakatulong ako. Alam ko medyo maraming nalito. Pero kahit pa paano po sana nakatulong yung video ko na to. See ya!